dadalaw si na Ma'am Roxanne? Hindi ba kakadalaw lang niya? Tapos ngayon ang iniisip mo na kung kailan siya bibisita ulit. Anak, parang naman gusto ko na magselos niyan, ah. Nay naman, bakit naman ko kayo magsiselos? Nay, ikaw, mahal ko. Si Ma'am Roxanne, Ano? Anong nararamdaman mo kay Ma'am Roxanne? naawa kasi ako sa kanya, Nay. Kasi nawalan ho siya ng anak. Alam ko naman pong mahirap yun para sa kanya, eh. Kaya nga, Nay, gusto ko yung dinadalaw-dalaw niya ako. Kasi pakiramdam ko, pag nakikita niya ako, yung kahit paano natutuwa siya. Diba, Nay? Kahit paano nakakatulong tayo sa kanila. Sorry kung nairita ka sa akin kanina. Sorry din kung napagsabihan kita. Ang point ko lang naman, Roxanne, wala na yung anak natin. So, just let it go. We just have to move on. Kung nakalimutan mo ng anak natin, ako hindi. Kailanman, Roxanne, hindi ko makakalimutan ang anak natin. Kahit na tumanda pa ako, kahit na hanggang sa huling hininga ko, hindi ko makakalimutan ang anak natin. Ang sa akin lang, huwag mo na sana siyang hanapin pa sa ibang tao. Kahit na nakilira na ang puso ni Angeline, hindi pa rin naman siya yung anak natin. Ibang tao pa rin siya. Sana naintindihan mo ako, Roxanne. Yes. Tama ka. I'm sorry. Ma, is everything okay? Nag-aaway po ba kayo? Hindi, anak. Everything's fine. Meron lang kaming konting diskusyon. Sige po. Anak. Celia? Ay, Ate Sally. Oh. Ito po pala, oh. Pinabibigay po ito ni Doc Gomez kanina. Yan na daw po yung mga gamot na kailangan niyo pong bilhin. Hindi ba ito kukunin sa pharmacy sa baba? Hindi pa ba ito kasama dun sa mga binayaran ni Mr. Saavedra? Hindi po. Ibang batch na po ito. Hindi ito kasama doon, Tizeni. Bali kayo na po ang kailangan bumili niya. Hindi ako pamilya sa mga gamot na ito, eh. Ikaw, Celia, ang taga dito sa unit na ito, sa tansya mo. Sa tansya mo, magkano aabutin ito? Naku, Ate Zeni. Sa tingin ko po, aabutin kayo dito ng mga 15,000. Kasama na po yung check-up ni Doc kanina kay Lira. 15,000? Sigurado ka? Ang mahal naman ng 15,000. Opo, 15,000 talaga.